Isinusulong naman ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang pagsasabatas ng panukalang No Work, No Pay scheme para sa mga miyembro ng Kongreso. Yan daw ay para hindi siya sayang ang pondo ng bayan sa mga absenero. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No work, no pay. Yan ang bagong isinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos. Inihain niya ang House Bill No. 7432 na nagtatakda na hindi sasahod ang mga mambabatas na hindi papasok. Malaking pag-aaksaya raw kasi sa public funds ang absenteeism. Sa kanyang explanatory note, sinabi niyang ito ay pagsisiguro na hindi nasasayang sa mga opisyal ng gobyerno ang pondo ng bayan. Sa kasalukuyan daw na sistema, ang mga miyembro ng Kongreso na naatasang gumawa ng batas ay sinisweldohan o binibigyan ng kompensasyon nang hindi nakukonsidera ang attendance o antas ng partisipasyon sa mga sesyon. Napupuna daw tuloy ng publiko ang kakulangan ng public accountability at pag-aaksaya ng buwis ng bayan. Naniniwala naman ang palasyo na maganda ang panukalang no work, no pay ni Congressman Sandro. Pero paglilinaw ni Yusek Castro, hindi pa nagkausap ang Pangulo at ang kanyang anak tungkol dito at hindi raw makikialam si PBBM sa usaping ito. Kung pag-uusapan po in general, maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi nagtatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, ulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Bagamat wala pang kahalintulad na panukala na inihain sa Senado, una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pag-aaralan nila kung maaaring suspendihin ang pagpapasahod kay Senator Bato de la Rosa. Dahil hanggang ngayon, no-show pa rin ang senador sa mga sesyon ng Senado. November 11, 2025, nagsimulang umabsent ang senador. Nang umugong ang balitang pinaaresto na siya ng International Criminal Court kaugnay ng madugong drug war noong Administrasyong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.